Paano nga ba kami nagkaroon ng sariling bahay dito sa Canada? Hello mga kamami Regine! Gusto ko lang i-share ang karanasan namin sa pagkuha ng bahay dito sa Canada. Talagang matagal naming pinagplanuhang mag-asawa ito. Kasi, kaysa mangupahan kami ng isang room lang at may ka-share pa sa bahay, tapos magbabayad din kami ng 1,100 to 1,200 Canadian dollars monthly kasama ang utilities, ay talagang pinursige naming magkaroon ng sarili. Maliit na bahay ay sobra-sobra na para sa amin. Ang mahalaga ay yung kaya naming bayaran monthly, may peace of mind, may privacy, may maayos at safe na kaming matitirhan. Hindi talaga madaling makakuha ng bahay dito kaya talagang dapat paghandaan. Gaya naming mag-asawa, bago kami kumuha ng bahay ay ilang taon din naming pinag-ipunan. Pareho kasi kaming dalawang nagtatrabaho at pareho kaming hindi talaga magastos at hindi din maluho. Yung sahod ng asawa ko, doon namin kinukuha yung panggastos sa mga bills at iba't ibang expenses namin. Tapos yung sahod ko naman hanggat maaari iniipon namin. Kaya kahit hindi naman kami sobrang laki kumita, malaking bagay talaga yung marunong kayong mag-budget at may disiplina sa pag-iipon. Yung sasakyan nga namin, cash namin nabili dahil second hand lang naman yun. Nabili namin noong July 2022 at hanggang ngayon maayos pa rin gamitin. Nadadala pa nga namin sa Toronto ng pagkukrudo lang ang pahinga. Kaya hanggat okay pa siya at hindi pa kailangan palitan, hindi kami magpapalit. Ayaw rin naming dagdagan ang mga utang namin kung hindi naman kailangan. Kaya masasabi ko talaga na pareho kami mag-asawa na takot sa utang. At sa tingin ko, malaking factor din iyon sa naging journey namin sa pagkakaroon ng sariling bahay. Pero syempre, hindi ibig sabihin na kapag dalawa kayo nagtatrabaho ay automatic na ma-approve na kayo sa mortgage. Kailangan pa rin talagang tingnan ang buong financial situation nyo. Itong mga sinasabi ko ay base lang po sa aming mga karanasan. Kapag bibili ka ng bahay dito sa Canada, kailangan alam mo kung magkano ang kaya mong bayaran at kailangan mo ring maipakita sa lender na kaya mong bayaran ang mortgage. Tinitingnan nila ang income, employment, expenses, debts, credit history at credit score. Pati na rin kung saan mo kukuhanin ang down payment at closing costs. Humingi rin sila sa amin ng proof of employment, pay stubs, bank statements at iba pang financial document. Kaya hindi talaga basta-basta ang proseso. Sa amin, malaking tulong din na may mortgage broker at real estate agent kaming tumulong. Pinakilala sa amin ng isang mabuting kaibigan ang broker at agent na pinagkakatiwalaan niya. Kaya naging mas magaan para sa aming mag-asawa ang proseso mula sa paghahanap ng bahay hanggang sa pag-aasikaso ng mga kailangan para makabili. Sobrang babait pa nila at talagang hanggang ngayong isang taon na mahigit sa amin itong bahay ay naging kaibigan na namin sila. Noong May 29, 2025 nga namin nakuha ang aming bahay dito sa Canada. Kaibigan lang ng agent namin ang may-ari nito dati at actually, hindi talaga siya for sale that time. Kinausap lang ng agent namin at siya na nga ang nakipag-negotiate sa dating may-ari nito. Kapag bumili ka ng bahay dito sa Canada gamit ang mortgage, ikaw ang registered owner ng property. Pero ang mortgage ng lender ay nakarehistro rin sa property bilang security. Kaya kahit hindi mo pa tapos bayaran ang mortgage, registered owner ka na ng property. Pero may mortgage charge o legal security interest ang lender hanggang sa mabayaran ang mortgage. Talagang pinagplanuhan namin ng asawa ko na magkaroon muna ng sariling bahay bago kami mag-baby. Lalo na dito sa Canada, alam naman natin na hindi mura ang housing at rent. Todo kayod talaga kaming dalawa. Gusto kasi namin noon kapag dumating na yung time na ready na kaming bumili, hindi kami kailangan mangutang para sa lahat ng gastos. Ang goal namin noon, kung maaari, mortgage na lang talaga ang magiging malaking utang namin. Kaya pinag-ipunan namin hindi lang ang down payment, kundi pati na rin ang iba pang gastos na kasama sa pagbili ng bahay. Kasi hindi lang naman down payment ang kailangan mong paghandaan kapag bibili ka ng bahay dito sa Canada. May home inspection, legal fees, land transfer tax kung applicable at iba pang closing costs. May moving expenses din, insurance, property taxes, utilities, at syempre, maintenance at mga kailangang ayusin sa bahay. At kung kagaya namin na old house ang napili, kailangan mo talagang maging prepared sa mga bagay na maaaring kailanganin mong ipaayos o palitan. Pero para sa amin, isa rin sa pinakamalaking pinaghandaan namin ay ang mga gamit sa bahay. Kasi syempre, sariling bahay na namin ito, gusto namin kahit simple lang makabili kami ng mga brand new na gamit para sa aming munting tahanan. Ayaw rin naman naming umutang pa para sa mga appliances at furniture. Kaya pinag-ipunan talaga namin ng maaga. Pero hindi naman kailangan na sabay-sabay mong bilhin lahat. Ang mahalaga, may bahay ka nang uuwian at unti-unti mong mabubuo ang loob nito ayon sa kaya ng budget nyo. At speaking of bahay, gusto naman namin yung simple, practical at low maintenance. Kasi alam naman natin dito sa Canada, karamihan sa atin parehong nagtatrabaho. At kapag pagod ka na sa trabaho, hindi rin madaling magkaroon ng oras para linisin at talaga
pangalagaan ng isang malaking bahay. Kaya para sa amin, mas okay na yung bahay na sapat para sa aming pamilya. Madaling linisin at alagaan at higit sa lahat, hindi sobrang bigat ng monthly mortgage. Ang gusto lang namin ay magkaroon ng sariling bahay na matatawag naming amin at talagang masasabi ko na hindi naging madali ang lahat. Ginawa talaga naming mag-asawa ang lahat para makapagtipid. At tunay nga na kapag may plano ka, samahan mo ng sipag, tiyaga, tamang pag-iipon at higit sa lahat panalangin. Hindi man agad-agad, darating din sa tamang panahon. At noong dumating yung time na finally hawak na namin ang susi ng sarili naming bahay, ay grabe. Ibang feeling talaga. Hindi pa man lubos na sa amin kasi 25 years to pay ito at hindi man ito malaki o magarang bahay, pero para sa amin napakalaking blessing na nito. At talagang nagpapasalamat kami dahil bukod sa peaceful ang lugar, may malawak kaming backyard, park pa mismo ang nasa likuran ng bahay namin at corner lot pa kami. Kaya kapag nasa bahay kami, lalo na pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho, ay parang sulit lahat ng pagod. At isa rin sa mga dahilan kung bakit talaga naming pinursige magkaroon ng sariling bahay ay para sa mga anak namin. Hindi lang namin ito tinitingnan bilang bahay na titirahan namin ngayon. Iniisip din namin ang future nila. Kasi ang lagi naming iniisip mag-asawa ay ang kapakanan at future ng mga anak namin. Nagpapasalamat talaga kami sa Panginoon dahil sa tamang panahon ipinagkaloob niya sa amin ang bahay na matagal na naming pinapangarap. Pinagkalooban pa niya kami ng isang malusog at poging baby. Yung taong 2025 may mga matitindimang problema pero mas hinigitan ng Panginoon ang mga problemang yun ng blessing sa aming pamilya. Kaya araw-araw kaming nagpapasalamat sa Panginoon. Mapaproblema man o biyaya ang dumating sa buhay namin. Kasi naniniwala kami na lahat ng bagay na nararanasan natin ay may dahilan at may purpose. Hindi man palaging maganda ang takbo ng buhay. May mga araw na sinusubok tayo, may mga panahong parang ang bigat-bigat na. Pero ang mahalaga, alam natin kung paano manatiling mabuting tao. Hindi nanlalamang, hindi gumagawa ng masama sa kapwa, at higit sa lahat, lumalaban tayo ng patas sa buhay. Dahil baka yung pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon, ay paraan lang ng Panginoon para ihanda tayo sa pagpapalang matagal na nating hinihintay.